Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Title: Congressman Barsaga's Statement on Congressman Romeo Acop. Sabi niya, corruption and plunder against the Filipino people is a sin, kasalanan, against the Lord. Congressman Romeo Acop is now suffering through eternal damnation. He has left the comfort of his luxurious mansion in exchange for a pit of eternal hellfire that is the fate of all corrupt politicians. Grabe. Why limod-limod o diretsahan. So ang sinasabi ni Congressman Barsaga, nandun na sa hellfire. Wala naman siyang sinabing kwan dito is pit of eternal hellfire. In other words, impyerno. Ganyan din ang nabanggit ni Attorney Guanzon in reaction sa sinabi ni Congressman Abante na sabi niya sa farewell speech niya kay Congressman Acop na we will just play golf in heaven. Sabi ni Congressman Abante. Sabi naman ni Attorney Guanzon, sa impyerno sigurado. Okay, so dalawa lang kasi yan mga kaibigan. Lahat tayo mamamatay. Dalawa lang pupuntahan ng tao. Everlasting life together with God, which is in heaven, or everlasting separation from God, which is in hell. Pag maimpyerno ang tao, hindi ka naman mamamatay doon. You will have everlasting suffering. Kaya habang nabubuhay pa yung tao, let's see to it na yung kapatawaran ng Diyos, yung pag-ibig niya ay tanggapin natin at magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo corrupt. Lahat tayo, we are bound to hell. Kaya lang, dahil mahal ng Diyos ang tao, kaya nga John 3:16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Mamamatay man ang katawang tao, kailang ang kaluluwa at espiritu makakabalik sa presensya ng Diyos. May dalawang klase po ng kamatayan na naisulat sa Biblia. Mayroong first death and may second death. Ang first death is yung death of this body. Yung mailibing ka sa sementeryo, yun ang first death. Kailang yung kaluluwa at espiritu, bibiyahe yan, dalawa lang papunta niya. Either pabalik siya sa Diyos or mahiwalay siya sa Diyos. Second death, yung itapon ka na sa lake of fire. Okay. So, I'm not sure itong kay Congressman Barsaga, sa kanya lang yan. He is now telling na sa impyerno na si Congressman Acop. Ako naman, I cannot judge kasi depende. Ang natutunan ko sa Biblia is kahit gaano ka man makasalanan, kahit ikaw na yung pinakamatinding makakasala, kriminal, basta bago ka mamatay, nakapag-repent ka sa iyong kasalanan, humingi ka ng patawad sa Diyos at naniwala ka sa death and resurrection ng Panginoong Hesus para sa pagpatawad sa iyo, mapapatawad ka. So I don't know, si Congressman Acop, kung bago siya nalagutan ng hininga, nakapagsabi, Lord, patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan. I submit my life unto you. Take care of this life.
basta makasalanan ako, mag ABC ba? Bago ka malagutan ng hininga, ABC. Accept that you are a sinner. Believe na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran sa iyong kasalanan, and then commit or surrender your life to the Lord. Bago ka mamamatay, I believe, mapunta pa rin sa langit. Katulad ng kriminal na naipako sa krus. Sabi ng isang kriminal, Lord, remember me when you are in your kingdom. Kriminal yun Ano sabi ng Panginoon? Today you are with me in paradise. So, ganun po yun. Ang death is biglaan. O yun, si Congressman Acop, successful na yung kidney operation niya. Okay na siya, nagpapagaling na lang. Kaya lang, bigla siyang na-collapse. Parang na heart attack. Kasi nga, I don't know kung anong nangyari. So, yun, biglaan ang ating kamatayan. Kaya, ang lesson learned dito is palaging yung pagkumpisal ng kasalanan. Ang araw-araw nagkakasala ang tao. Kaya ang ano dyan is 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, God is just and able to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Tapos na po ang pagpapatawad sa atin ng Panginoon, yung one-time death niya sa cross, patawad niya. Kaya lang, yung everyday na kasalanan natin, kaya everyday rin tayo na kausapin ng Diyos na, Lord, ito yung nagawa ko na naman, patawarin niyo ako, bigyan niyo ako ng lakas na loob na umiwas ng kasalanan. Pag ganun po ang ginagawa natin, then we are ready to face death anytime. May malala kong isang sundalo namin, natamaan siya doon sa basilan. Tama dito sa dibdib, true and true yung bala. So, tagal niya bago ma-evacuate dahil walang helicopter. Nagdarasal na siya, Panginoon, kung mamamatay ako, sabi niya, bahala ka na sa buhay ko. Ganun yung sundalo. Bahala ka na. Makasalanan ako. Sa ng Diyos, nabuhay pa. Meron ding kafgo, natamaan din. Instead na tawagin ng Panginoon, nagmumura pa, hanggang namatay siya. Saan napunta yung nagmumura? Hindi. Doon, nasa ano. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin yung video na ito. Una ni ang natagaan og sen. Salamat po kayo sa aning nangatag aning sin kay. Nakatop na ka. Ug karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na Mogero. So dako na gid kayo og mga buslot. Makita gid nato nga karaan na gid kayo ang iyang yero. Ang putol-putol na ang yero. Makita gid nato nga wa na gid nagpareha. So mo na ni ang ilang pagpuyo sa ilang kahimtang sa ilang abuhan ng gani, ilang kusina. Una ni ang ilang kahimtang, ilang tuluganan. O karon kol, pila na ni ang imong atop ka tuig, ay ani nang itsura buslot na gid kaayo. Mga napulo na ni katuig. Napulo na katuig. So nga naman kol, sa kadugayon na napulo na katuig ang imong balay nga buslot na gid kaayo, ang atop wala gid ka nakapuli og atop. Tungod sa karisod man gud kay nakoy kwarta nga makita. Igara po nako i-prinsa mo mga konsumo, mga kalimito namo sa balay mo ra gyud. Di na ko pagkauto palit di na magayon ni mo man akong balay. So naa ka estudyante kol wala? Naa. Pila ka buok imong estudyante? Duha na college ang isa. High school. College ug high school. So kuan dito ra gid makuan ang imong kwarta po sa ila. So unsa imong trabaho kol?
farmer naman. Mag-uuma lang gyapon. So igo ra gyapon ang imong income. Igo ra gyapon. Mm. Ginoo sa tabangan ko sa sin Oo. Salamat. kayo. Oo, salamat kayo ko. Tungod sa kadugayon na natabangan gid ko. Sige, sige. Pangandoy ra ginako akong gibangandoy. Mm. Natabangan rin ko aron mamalagyan niya akong balay mat.